Shalom Shalom po. po. Magandang umaga po at kumain niyo pong kapayapaan ng Diyos. Amen. Amen. So, maganda po na topic po na ating pag-uusapan Sa na umagang ito dahil napapanahon po siya. So, ako po ay I'm not worthy po para po magsalita po sa inyo, sa inyong harapan. Ano po? Dahil hindi po ako ganun talaga dito sa topic po natin. But let the Holy Spirit, siya po yung magtuturo po sa atin. Amen. Naniniwala po ako na ang banal na Espiritu po ang ating pong dakilang tigapagturo. Amen. Okay, so let us open our Bible sa aklat po ng Book of Acts chapter 2. So, Book of Acts chapter 2, buksan po natin from verse 1 hanggang verse 4. Book of Acts chapter 2, verse 1 hanggang verse 4 po siya. Sabi po rito, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest upon each of them. Sabi po sa verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enables them. Okay. So, pagpala po ang pagbasa po ng salita ng Diyos. So, ang topic po na binigay niyo po sa akin ay tungkol po sa end times. Ano po? So, about end times po, hindi po pwedeng baliwalain po ang Acts chapter 2. Hindi po natin i-disregard po yung pong Acts chapter 2 from verse 1 to verse 4. Kasi po ang end times po ay dito po siya nagsimula. When the Holy Spirit, nang dumating po ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya noon, ang panahon po ng mga apostol. So, kasi po dito po sa experience na ito ay natupad po yung propesiya ni Old Testament prophet Joel. Isa po sa mga Old Testament prophet na si Prophet Joel. No po 8th century before Christ ay nagprophesy about tungkol po sa end times. Ano po? Kung kailan at kung paano magsisimula ang end times. So sabi po rito sa Acts chapter doon po sa Acts chapter 2 verse 17, sabi po rito, in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. And I will show wonders in heaven above, and signs on earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. So,
Yan po siya, ano po? So dito po sa pag-usapan po natin, makikita po natin dito na noong bumaba ang Espiritu Santo nung panahon ng mga apostol, nung sila po ay naghihintay sa pangako ng Diyos po about the outpouring of the Holy Spirit, at yung kapangyarihan na ipagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Yan po siya. So, nung ito po ay naganap, sila po ay napuspos ng Espiritu Santo. Yan, sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Nag-prophecy po sila. So yung mga taong nakarinig po sa kanila during that time, ay namangha yung iba. Okay? Ano itong mga narinig nating mga kamanghamangang mga bagay? Sila ay nagsasalita ng mga kahangahangang bagay patungkol sa Diyos. Yung iba naman ay sila po ay nilait. Sabi ng iba ay mga lasing lang yan, mga yan. So, sa pangunguna ni Pedro, yung mga apostol, tumayo po sila at sila po ay nangaral. Pinaliwanag po nila sa mga tao na kung ano yung nangyayari. Sabi po ni Pedro, sa pangunguna po ni Pedro, natupad sa araw na ito ang propesiya ni Prophet Joel. Sabi niya. Na saan sinabi po ni Prophet Joel na sa mga huling panahon ay sinabi ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. And ang inyong mga anak na lalaki at babae ay sila ay magpapahayag. They will prophesy. Ang mga kabatang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Ganon din ang mga matatandang lalaki. Sila ay makakita ng mga panaginip. They will dream dreams. So maging ang mga alipin, both man and woman, yan, lahat po sila ay tatanggap ng Espiritu Santo. So dito po ay pinag-uusapan natin about end times. Okay? So end times po nagsimula siya during the birth of the church. Yung Acts chapter 2 po kasi dito po I believe na dito po nagsimula po ang New Testament Church of God. Ano po? So nung pagkasilang ng iglesia ng Diyos, ito rin po yung pasimula ng huling kapanahunan. Ito po yung huling kasi sinabi po rito ni Pedro, no po, na in the last days, God says, I will pour out my spirit in all people. So, sa mga huling panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. So, dito po, yung beginning of end times, dito po siya nagsimula. Ayon po dito po sa nangyari po sa Book of Acts chapter 2. Nung sila po ay napuspos ng Espiritu Santo, nung initial outpouring of the Holy Spirit upon God's people. Diyan din po nagsimula po yung end times. Ito po ay magpapatuloy until the second coming of Jesus. Yun po siya. So, ito po natin makikita na ang mga nangyayari po ngayon sa panahon natin ay tayo po ay nasa kumbaga po ito sa orasan ay nasa huling tiklada na ng end, katapusan ng sinasabi po na yung pong end times na ito, the fulfillment of end times. Ito po siya, ang end times po kasi tinatawag po rito ay ito po yung katapusan po ng age of the church. Yung end time na tinutukoy po rito. Okay, the end of the age of the church which will fulfill during the second coming of Jesus. Mangyayari po yan sa panahon po ng magkakaroon po ng
mapupilpil po yan, makukumpleto po yan sa second coming of Jesus. Which is, inabangan po natin nga, no po, yung pong, yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, from the time ng binuhos ang initial outpouring of the Holy Spirit, hanggang sa darating po ng second coming ng Panginoon, yan po, ang iglesia po ay dumaraan po siya sa tulong po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Tayo po ay daranas ng mga bagay na mga pagsubok, pero yung pong ang banal na Espiritu kung siyang tutulong po sa atin sa mga upang mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na ito. So, kaya ito po, sabi ng Panginoon, you will receive power. So, tataglayin po natin ang kapangyarihan na ito na kung saan tayo po ay magiging witness ng Panginoon sa huling kapanahunan. Okay, sa huling kapanahunan. So, the power of God sumasa atin para mag-witness sa buong sanlibutan. Okay? So, tayo po bilang pong mga anak ng Diyos, tinawag ng Panginoon mula sa sanlibutan, pinagkalooban tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to witness for our Lord Jesus. So, dito po, as believers, bilang mga mananampalataya sa mahuling kapanahunan na ito, meron tayong task, meron po tayong trabaho. Meron tayong gagawin, dapat gawin, to witness for our Christ. Na kung saan po ay, sabi nga po yung pag-witness natin hanggang sa wakas. Sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 24. Hanggang wakas, yung ating pag-witness. So dito po ay yung pong Mateo chapter 24, na I think na parang natalakay nyo na po yata ito nung nakaraan. Yung mga signs of the end times. Okay? Pero nais ko po sanang medyo balikan po natin ng konti. Kasi dito po sa Mateo chapter 24 from verse 4 up to verse 14. Tapos verse 15 up to verse 29. Meron pong dalawang sign po ito. Yung from verse 4 to verse 14 is a sign for sa mga mananampalataya. Yung from verse 15 to verse 29, it is a sign para po, sign po ito para sa mga during the tribulational saints. Ano po yung mga naligtas nung panahon po ng tribulation. So dito po sa chapter 4, makikita po natin so yung mga nangyayari sa paligid po natin, kasama po rito ngayon ito yung sa sign na binigay ng Panginoon. So hindi ko na po siya kinakailangan isa-isahin sapagkat natalakay niyo na po ito. Okay? At nararanasan na po natin ngayon, nakikita na po natin ngayon na nangyayari po ngayon yung mga signs na ito. So sabi nga ng Panginoon, hindi pa ito yung huli. It is only the beginning. It is only the beginning. Okay. Ang pinakahuling sign for the believers ay yung pong sinasabi rito na magkakaroon po ng yung ipapangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Okay. Verse 13 to verse 14, sabi po rito, but he who stands sa Mateo 24, Mateo 24, 13 to 14. But he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world
as a testimony for all nations. And then the end will come. So makikita po natin dito, ano po, we need to stand till the end bilang mga Kristiyano. Ito po yung panahon na hindi na po tayo dapat magpababanjing-banjing sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po, kasi between the verse 14 to verse 15, magkakaroon po ng rapture diyan. Dito po sa verse 14 ng Mateo chapter 24, between verse 14 to verse 15, hindi po kaagad ito magdudugtong. Ano po, may event pong mangyayari diyan. Magkakaroon po ng rapture. So yun po yung hinihintay po nating bilang mga Kristiyano ngayon, the rapture of the church. Kaya lang po mga magulat kapatid, meron pong requirements ang Lord kung paano tayo mararapture. Ano po yung requirements? Nandito po sa verse 13 saka sa verse 14. Sabi rito, but he who stands firm to the end will be saved. Ano po? Sabi sa verse 13, ano po bang ibig sabihin ng stands firm? Okay. Ano po? Ang ibig sabihin po nitong stand firm ay ito po yung mananatili tayo sa ating pananampalataya na kung saan po ay hindi na po ito yung panahon na pabanjing-banjing tayo. Hindi na po ito yung panahon ng biruan ng paglilingkod. Hindi na po ito yung panahon ng biruan. Katulad po ng isang awit sa Pilipinong Kristiyano, anak awitin po natin, nasabi niya, ito ang panahon ng pagbabalik loob. Ito ang panahon na hindi na tayo dapat isipin pang magpalamig muna, no? We need to stand kasi nakikita na po natin nangyayari yung mga signs. So kailangan po mag-decision tayo. Mag-decision po tayo. So ito yung gagawin po natin. Ano po? Kasi aniniwala po ako kapag ang isang Kristiyano po ay sala sa lamig, sala sa init, hindi po siya mararapture. Ang mararapture lang po, ito po yung mga talagang sila po ay nagpapatuloy sa Panginoon. If we are raptured, where will we go? Ano po? Hell. So ito yung tinatarget po natin, no? Yung marapture tayo. So para marapture po tayo is we need to stand till the end. At wala nang talikuran, ito na sinasabi na much more mag-focus po tayo sa Diyos. Much more mag-focus po tayo sa ano yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. Much more mag-focus po tayo sa, sabi nga po sa Bible, sabi po ni Apostol Pablo, yung mga bagay na kaaya-aya, yung mga bagay na makalangi, yung mga bagay na kung saan magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Doon tayo mag-focus. Wag na po tayo, hindi na po ito yung panahon na mag-focus pa ho tayo sa sanlibutan, maahati yung attention po natin. Hindi na ho. Kailangan po, ito na po yung we need to stand firm. No po, hanggang wakas na ito. Kasi hindi po natin alam kung kailan po. Like a thief in the night, sabi nga po sa Pedro, ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi po ina-announce kung kailan mangyayari. Kaya dapat lagi tayong maging handa. So paano tayo magiging handa to meet God in the air? Ano po? Paano tayo maging handa? Ito po, we need to stand firm. Yung nangyayari ngayon sa Los Angeles I do believe na ito po ay warning ng Panginoon, hindi lang po sa sanlibutan, especially po sa mga Kristiyano. No po, especially ito sa atin. Why? Kasi nakikita po natin totoo po yung sinasabi ng Lord. Totoo po na buhay ang Diyos natin. Totoo po siya. So yung nangyayari sa Los Angeles, maging eye-opener po ito sa atin bilang mga Kristiyano para po tayo po ay manatiling tapat sa Panginoon. Saan man tayo naroroon. Ano po? So manatili po tayong tapat. At pangalawa po, sabi po rito, ipapangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Ano po? Sino po ang mangangaral during that time? Sino po? Tayo pong mga Kristiyano.
Tayo pong mga tinawag ng Panginoon, hindi lang po yung mga pastor, hindi lang po may mga katungkulan, hindi lamang po yung may mga Facebook account, may mga account sa YouTube, ano po, sa mga social media, hindi lamang po sila, but all Christians. So ito yung sinasabi po na sa Book of Acts, no, na I will pour out my spirit among all flesh. At lahat ng tumanggap sa espiritu ng Diyos, they will prophesy, sila po ay mangangaral, magsasaysay ng salita ng Diyos. So tayo po 'yon. Okay? It is the responsibility and task of the church in the last days to go out and preach the gospel. Ito po yung mga sign bago magkaroon ng rapture. Kapag nangyari po ito, natupad na po itong mga bagay nito at nakikita po natin laganap na po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakakamangha-mangha nga po doon po sa gitnang silangan, grabe pong ginagawa ng Diyos ngayon. Kita po natin yung conversion ng Christianity sa Iran. Sabi po, thousands of millions of souls ang nagbabalik loob sa Panginoong Jesucristo. Iniwan na nila yung pananampalataya nilang Islam. So, at iba't ibang mga lugar po sa gitnang silangan, mga Muslim nation o countries ay naboborn again. Marami na po hindi na po sila natatakot na deklara na sila po ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So kumakalat na po ang pangangaral ng salita ng Diyos. So nagaganap na siya, pero hindi pa po siya kompleto. Hindi pa po nako-complete. Pero mako-complete po 'yan. At kapag naipangaral na po, na-complete na po, na ipangaral ng salita ng Panginoon, sa buong sanlibutan, the Bible says, sabi po rito, and the end will come. Ano po yung the end will come? Rapture po. Matatapos na yung church age. Why? Kasi po, magkakaroon na po ng rapture. Magkakaroon ng rapture dito at ang mga tapat na mananampalataya nagpapatuloy, nagwi-witness sa ating Panginoong Hesus, all of us, tayo po ay kukunin ng Panginoon. Mamimit natin po ang Panginoon. Sabi nga po sa alapa po, in the air. Sabi po sa pagdagit po sa atin. Yan po siya. So ito pong tinatalakay po natin ngayon. So yung mga nangyayari ngayon sa atin ay ito po yung naniniwala po ako na ito po yung yung malapit ng katapusan ng church age. Malapit na katapusan ng church age. Kasi magkakaroon pag natupad nga po na ito yung from verse 4 to verse 14, pag nangyari na po yan, ay the end will come, sabi po rito. Hindi po ito yung tinatawag na end of the world. Hindi po. Ang end na tinutukoy po rito is the age of the church. Yan. Kasi po, bakit po end of the age of the church? Because mararapture na po tayo. Kukunin na tayo ng Panginoon. We will be no longer dito sa lupa. Wala na ho tayo rito sa lupa. Pag nangyari po yung verse 15 ng Mateo verse 15 pataas hanggang verse 29, pag nangyari na po yan, wala ka na rito sa lupa, na-rapture na ho tayo. Kasi ito po, yung verse 15 to verse 29, ito po ay sign para po sa mga converted Christian during the tribulation. Great tribulation na po ito. Pasimula na po ng Great Tribulation ito. Pasimula na po. So sabi po dito sa verse 15, so when you see standing in the holy place, the abomination that causes dissolution is spoken of through the prophet Daniel. Let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Tignan nyo po, sabi po rito, let those who are in Judea, tinutukoy po, Judea, ay mga Hudyo po ito. Tinutukoy na ito. So sabi po rito,
ang mga nasa Judea, sabi po rito, no, tumakbo na kayo sa mga bundok. So dito po from verse 15 to verse 29, wala na ho tayo rito. But ito naman po yung yung from verse 15 ng Mateo to verse 29 hanggang sa kaganapan po, ano po. Dito na po ito yung magsisimula na po yung Great Tribulation. Paano po mangyayari po yung Great Tribulation? Ito po yung sign na po yung pong Antichrist ay uupo po siya doon sa holy place. Doon sa trono, doon sa third temple. Uupo po yung Antichrist doon at idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Dideklara niya. Uutusan niya yung mga tao during that time na sasamba sa kanya at sa kanyang larawan. Okay. Pero dito po makikita po natin sa verse 15 po, sabi po rito ay uupo siya sa holy place, no? Doon sa templo. Kaya lang yung templong yan, mga magulat kapatid, ay hindi pa ho ito na nagagawa. Ito po yung third temple. Ito po yung third temple, yung holy place na yan. Ito po yung third temple. Na kung saan ngayon pinaplano na po itong itayo. Pinaplano na pong itayo. Kaya lang po ay hindi pa ho nila na magawa-gawa sapagkat yung lugar na pagtatayuan ng third temple, ando doon po yung Temple of Doom. Yung mosque ng mga Muslim. So, kailangan po kasi mawala yon. Doon po kasi itatayo yung third temple. Kaya nga po nagkakaroon po ngayon ng digmaan ngayon doon sa Gaza. Ano po, between Israel at saka sa Gaza, nagkakaroon po ng digmaan sa Palestine. Kasi po umaaklas po yung mga Palestino at yung mga doon sa na against sila kasi yung nga po ay tatanggalin po yung mosque doon Pagdating po ng panahon, tatanggalin yung mosque ng mga Muslim at itatayo po doon yung third temple. At dito rin po sa panahon na ito, at ngayon po, kasama na rin po natin yung panahon natin na yung pong mga pulang baka na gagamitin to sacrifice for cleansing po ay nakahanda na rin po. Nakahanda na po yung 5 baka na isasacrifice po nila. Yung 5 pulang baka, kulay pula pong baka ito, 5 na wala pong spot. Basta pure kulay pula po siya. Yung bakang yan, yung mga bakang gagamitin. Inihanda po yung mga yan for the construction po ng third temple. Kasi kailangan pong mabuo yung third temple dahil doon po uupo yung Antichrist na sinasabi po rito sa verse 15. Pero, inuulit ko po, kung na-rapture po tayo, wala na ho tayo sa panahong ito. Hindi na ho tayo kasama rito from verse 15 hanggang sa mga susunod. Kasi ito po, dito na po papasok na po yung Great Tribulation. Na tinatanong kanina ni Ante, ano bang ibig sabihin ng tribulation, Great Tribulation? Okay. Sabi nga po, yung Great Tribulation is, ano po siya? Yung kapighatian na matinding kapighatian na hindi pa natala dito sa mundo. Matinding kahirapan. Yan. So ito yung tinatanong ni Ante kanina, ano bang ibig sabihin ng Great Tribulation? Na yung hirap ng buhay natin ngayon, nararanasan natin ngayon, times 100 mo sa panahon na yan. Bakit po? Sabi nga po, dahil during that time, hindi ka na makakabili, kahit mayaman ka, kahit may pera ka, hindi ka makakabili ng mga gusto mong bilhin. Kung wala kang tatak ng 666 ng Antichrist. So ganun po siya kahirap. At dito po, pero ulitin ko po,
tayo pong mga Kristiyano ngayon, ano po, na kung mananatili tayong tapat sa Panginoon, okay, tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagwi-witness sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ano po, mararapture po tayo. Ano po, kukunin tayo ng Panginoon before mangyari po yung Great Tribulation. Kaya yung verse 15 po, mga magulang kapatid, ano po, wag po kayong matakot dito. From verse 15 to verse 29, wag po kayong matakot kasi hindi na ho tayo kabahagi dyan kung na-rapture tayo. Kaya lang, matakot po tayo kung hindi tayo mararapture. Kasi kung hindi po tayo mararapture, maiiwan tayo at mararanasan po natin ang sobrang pagsubok at kahirapan sa panahon na yan. Mababasa po natin, ano po, kung babasahin po natin ang aklat ng Revelation o ng kapahayagan, makikita natin doon, ano po na, yung mga pagkain po during that time, 1 kilo, 1 takal na bigas, nagkakahalaga po ng 75 dinars. So, ganun po siya kamahal. Katumbas ng sweldo natin ng isang araw, ng buwan. So, 1 takal na bigas lang. 300 dinaryo, gano, basta, ganun po siya kamahal. Ano po? Hindi tayo makapwedeng kung may sakit, hindi mo madadala yung pamilya mo sa ospital para magpa-check up. Kasi during that time, ang mag-aahari na po, mga magulang kapatid, ay yung Antichrist. Pero hindi naman po agad-agad mag-aahari ang Antichrist dito. Kasi yung 7-year Great Tribulation, yung first 3.5 years, maganda pang ipapakita niya. Maganda pang ipapakita ng Antichrist, yung first 3.5 years ng tribulation. Yan. So magpapakita ko siya ng mga magagandang bagay, ganyan po siya, para ihanda po yung kaisipan ng mga tao. But yung pong kalahati, yung the last 3.5 years ng tribulation, doon na po siya uupo. Doon sa holy place na sinasabi. At idideklara niya na yung kanyang sarili na siya po yung siya ang Diyos. Utusan niyang mga tao, ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao, ang lahat ng pamunuan na siya ay sambahin at ang kanyang larawan. Siya talaga ang Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ay si Kristo, ante. Yung ang tinutukoy po rito, yung pong mag-uutos ay yung Antichrist, which is nandito na siya ngayon. Meron na yung Antichrist. Hindi pa lang po siya ay pinapakilala. Kasi hindi pa po nagaganap itong hindi pa po nakukumpleto ante yung verse 14. Na saan ipapangaral ang buong sanlibutan. At mararapture po yung mga Kristiyano. Papangaral sa buong sanlibutan ang salita ng Panginoon at yung nga po, darating ang wakas kung saan mararapture ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yan po siya. Sa yung uupo ante doon sa holy place, yun po yung Antichrist. Sabi po ng mga Bible scholar, this Antichrist is nandito na siya ngayon, nakahanda na. Hindi pa lang po siya pinapakilala. So magkatid pala, hindi natin makikita yung Antichrist. Kasi mararapture tayo eh. Based sa sinabi mo, hindi pala natin makikita yung Antichrist. Kasi mararapture tayo. Hindi pa po. Kasi kung mararapture po tayo, hindi po natin mamimit yung Antichrist. Kaya nga, hindi na magsasalisi kayo, hindi nyo makikita. Oo. Kasi wala na tayo dyan eh. Kaya lang, siguro, baka andyan na siya. Uncle, baka nandyan na siya, pero siyempre, dahil hindi pa siya naipapakilala, hindi pa siya ina-announce dahil hindi pa panahon. So, andyan na yan. Baka maaaring nakakasalamuhan na ng ibang mga tao, nakakasalamuhan na ng one. So, hindi pa lang nila ma-recognize na siya na yung Antichrist. Ito yun. Opo, hindi pa lang nila nare-recognize. Pero I do believe in my heart na kilala na siya ng mga
leader, political leaders, religious leaders na hindi po kumikilala kay Kristo. Kasi sila yung magpapakilala eh. Sila yung magpapakilala sa Antichrist eh. Kaya I believe na kilala na nila ngayon yung Antichrist na yan. Hindi pa lang po nila ipinakikilala dahil pagdating ng panahon, doon lang po nila ipapakilala yung Antichrist. Sabi nga po natin ang behind sa Antichrist na yan ay yung kung walang iba kundi yung grupo na kung saan ay yung pong mga Illuminati, ano po? Sila po yung mga sa likod niyan. Sino naman Sila po ang yung sino naman ang sila po namumuno ng yung- Illuminati kaya? Sino namumuno ng Illuminati kaya? ang Illuminati po kasi ito po yung mga pinamumunuan nito ng mga kilalang mga tao Mga bilyonaryo mo sa yan. mundo. May mga impluwensya sila. Yeah. Sila yung mga pinaka-impluwensyang mga tao sa buong mundo. Sila yung kumukontrol ng ekonomiya ng mundo. Government. Mga celebrities, maraming na. So makikita po natin sa yung mga celebrities sa Hollywood. Yeah, marami diyan na mga celebrities sa Hollywood na nagsanla ng kanilang kaluluwa kay Satanas Mga members. na nag-impluwensya sa kanila ay mga Illuminati. Yeah. Ang alam ko na kaya yung LA boss fire na yan sa Hollywood nila nangyari yan eh. Kasi nandun yung mga celebrity eh. Makukuha nilang attention ng whole world ngayon kasi mga Hollywood stars yung mga nasunugan eh. Nasira yung mga ano sila ngayon na naka-front sa kaya dun surugin na para makita ng mga tao na ito mangyayari sa pagka hindi kayo kasi yung mga Hollywood stars kasi mas sikat yung mga yan eh. Kaya dun nangyari yung wildfire na yan eh. So, para nila madaling makita ng mga tao ng nangyari yun. Kasi nakikita ko ngayon yung mga movie stars nag-ano na sila eh. Nag-turn around yan ng mga iba eh. Nagdideklara sila ng sa Lord. Iba. Yung mga iba. Dahil sa nangyari sa kanila, may kapul sa kanila yung iba. Yung iba nga buti na lang at least may maraming mga celebrities din na talagang inihayag nila yung pananampalataya nila sa Diyos. Yeah. Sila Caviezel, si Jim Caviezel, yung gumanap ng Jesus Christ, talagang Christian yun eh. Opo. Yan. Maraming mga Kristiyano ngayon na mga artista rin po sa Hollywood na hindi sila natatakot na nag-declare ng kanilang faith tungkol sa ating Jesus. So ito po yung itukoy po natin na Antichrist na yan, andiyan na yan. Pero sa atin kasi hindi pa natin siya kilala. Pero I do believe kilala na siya ng mga leaders na behind sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Palagay mo kaya part siya ng Illuminati? Kasi sila yung magpapakilala sa kanya. Sila yung mag-a-announce. Yung Illuminati. Part ng Illuminati yung Antichrist. Ano? Yeah. Ano sa palagay mo? Yung Illuminati ay yung Antichrist kasama sa grupo ng Illuminati? Ay, opo. Kasi ang Illuminati po kasi mga kampo yan against Christ po sila Oo, alam ko. Kaya kung nandun siya sa grupo na yun, hindi nila dinideclare kung sino doon. Kung sino namumuno doon. Kaya nga ang mangyayari po dyan, kung paano pinakilala si Kristo, hindi po ba sabi, dumating si Juan Bautista, pinakilala niya si Kristo. Tayo sa mga huling panahon naman, bago lumabas bago makilala ang Antichrist, meron nung magpapakilala sa kanya. At ang magpapakilala po sa Antichrist ay yung the most influential person sa buong mundo. Na kung saan ay Ayun po. malakas at malaki ang impluwensya niya sa mga leaders ng mga bansa. Siya yung magpapakilala doon sa Antichrist na yan. Siya yung magiging, kumbaga sa fake John the Beloved.
siya yung magiging fake John the Beloved, ipapakilala niya yung fake Jesus. Yan. Kaya lang maganda po nito, sabi ko nga po ay kung tayo po na rapture, hindi na po natin yan makikita. Hindi na po natin siya makikilala. Ang goal natin. Kasi ang goal po natin dito, ma-rapture po tayo. Mhm. Ma-rapture po tayo. Para hindi po tayo pumasok doon sa great 7 years great Of tribulation. tribulation. Opo. Kasi magkakaroon po rito ng 7 taon na kapighatian. No, na hindi pa po naranasan ng buong sanlibutan. So yun ang naranasan natin ngayon dito ay hindi mo lang siya dodoblehin, hindi mo lang siya titriplehin. So po, talagang I think 100 times kung gaano kahirap. Yan. Ang Kristiyano. So ang maganda po nito, pag na-rapture tayo, ang mga Kristiyano dadagitin, no? Magkakaroon ng kung meron pong 7 years great tribulation rito. Hallelujah. Sa part of heaven naman, mayroon pong 7 years na fiesta. Yan, may kakaroon po ng kapiestahan sa langit. Celebration sa langit, 7 years po 'yon. Sino pong mga nandoon? Yung pong mga na-rapture ng mga Kristiyano. At saka yung pong mga namatay ng mga unang mga Kristiyanong namatay, ganyan. So narinig ko po nung nakaraan, pinag-usapan niyo po 'yon na ang mga pagdating ng Panginoon ay kasabay ng malakas na sigaw at tunog ng pakakak. Darating ang Panginoon, yung mga patay na mga mananampalataya, unang bubuhayin at tayong mga buhay, no po, ang susunod at tayo po ay sama-samang nito yung sasalubong po sa ating Panginoon. So pag tayo po ay na-rapture, magkakaroon po ng 7 years na kapiyastahan po doon sa part of heaven, sa langit. 7 taon po yon. No po, na kuwan tayo doon. Habang dito naman sa mundo, ay meron pong 7 years great tribulation. Napanood mo ba yung movie na Left Behind? Yung movie na Left Behind, napanood mo ba yun? Napanood ko nung po yun, Left Behind. Oh, fictional lang yun, pero parang Fiction. nila yung nangyari sa Revelation, yung nangyari sa yung Rapture. Pero parang Opo. sabi nila fiction lang yun pero parang pinattern nila sa kung ng tribulation sa Revelation yung Pastor Bani, ako may tanong. Apo. Saan mapupunta yung mga mararapture? O, saan daw mapupunta mararapture? Part of heaven pa lang po siya. Hindi pa po doon mismo sa third heaven, hindi pa po mismong kalangitan, part of heaven. Kasi dadagitin lang po tayo ng Panginoon sa alapaap. Dadalhin niya tayo sa kunin. Apo. Meron po kasing first heaven, second heaven, third heaven. So, talagang kan po. So, tanong ng Helen, saan daw pupunta po yung mararapture? Direksyon na ba talaga sa langit? Yan. Hindi pa po siya talaga doon sa third heaven o doon sa pinaka ng Panginoon. So, sabi ko nga po, dahil tayo po imimit natin ang Panginoon, sabi doon sa alapaap. Doon po natin siya imimit. Somewhere siya po dyan, sa alapaap. So, kung paano po yun, hindi po natin alam, kasi makapangyarihan ng Panginoon. Okay? So, basta yung lugar na yan, safe po tayo. Hindi po tayo part doon sa Great Tribulation na mangyayari. So, parang pagkakaintindi ko sa sinabi mo sa yung end of the church age. End of church is the beginning of rapture. Parang gano'n yung gano'n ba yung sinabi mo? Yung end of the age of the church is the beginning of the rapture. Yun na yung yun po yung rapture na, yun na yung rapture mismo. Yun. Apo, yun na yung rapture. Yun na po yung rapture mismo.
Kaya wala na yung, kaya end of church age, wala na tayong mga Kristiyano dyan, wala na yung church. Kasi wala na ho tayo rito sa mundo. So, Wala natin tayo na yung rito lang sa yung mundo. mga, Wala na yung church, kukunin na. Kukunin na ng Panginoon yung church dito sa mundo. Kukunin niya na, Wala, dadalhin niya iwas sa presensya niya. Kaya end of the age of the church dito sa lupa. Yan po siya. Okay, sige po. Let's pray. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming amang nasa langit, magpapasalamat po kami sa matagumpay na fellowship na ito, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, na kayo po ang kumikilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at pananampalataya, Lord, na iyong itinanim sa puso at sa buhay po namin. God, I pray na patuloy, Diyos, na iyo pong sa tulong ng iyong kapangyarihan, Lord, that our faith, para God, ay tunay nga po na sa mga huling panahong ito ay patuloy na maging matatag, Panginoon. Kaya patuloy, Diyos, na ang kapangyarihan mo, Panginoon, paranas mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa dumalo, Panginoon, sa Zoom meeting na ito, Panginoon, Lord. I pray na kayo po, Diyos, ang patuloy na kumatagpo ng kanilang pangangailangan. Nakita mo yung mga prayer request kanila. I pray, God, in the mighty name of Jesus. Lord, your name is the name above all name, Father God. Lord, I decree and I declare that all their prayer request, Father God, shall be established, Lord. Magaganap, matutupad, Panginoon. Hallelujah, mangyayari, Panginoon. Prayer request na yan sa pangalan ng Panginoong Yesus, sapagkat, Lord, ang pangalan ng Panginoong Yesus ay higit sa lahat ng mga pangalan. Even, Father God, yung mga kahilingan na mga prayer, na mga kagalingan, Panginoon, O Lord God, hallelujah, Lord, I decree, I declare, Father God, Lord, that in the name of Jesus, Lord, ito po ay magaganap, Panginoon, Lord, sa pangalan ng Jesus, matatanggap po nila, sapagkat, Lord, ang lahat ng yan ay hiningi po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, and it is written that whatever we ask for in the name of Jesus, it shall be given unto us. Lord, salamat po. Pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa meeting na ito, Panginoon, sa fellowship na ito, Lord God. Hallelujah, hallelujah. At patuloy, O Diyos, na maging kanilang sambahayan, Panginoon, i-bless mo, Lord God, spiritually, physically, financially. Lord, pagpalain mo rin po ang tahanan ni Auntie Helen, Panginoon, na kung saan narito po kami ngayon. Lord God, I pray for this household of God, Lord, tuloy na ikaw maghari sa tahanan na ito, Lord. I pray yung kahilingan ni Sister ni Auntie Helen, Father God, Lord, na kanyang matanggap, Lord. I pray, Father God, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat po. Thank you, Jesus. Sineselyuhan po namin, Panginoon, ng dugo ng aming Panginoong Jesus, ang mga salita mo na pag-usapan namin ngayon, Father God, at hindi namin pinahintulutan na ito ay nakawin, manakaw ng kaaway. Lord God, bagkos ang mga salita mong narinig na pag-aralan ngayon sa umagang ito ay mayukit sa puso ng bawat isa po sa amin, O Lord God. We thank you, Lord God, and to you all the glory, in honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Amen.